Okay, so good morning po sa inyong lahat mga kapatid. JDB po ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ngayon, ito po nga si Senator Amy Marcos Duterte. Nyo. So, nagpaparamdam ho ang inyong lola na balik hearing na naman. Alam naman natin kung para sa inyong hearing na yan, di ba? Para kay Duterte, para sa mga DDS, na makuha niya ang simpatya nila. Baka kasi ang pangarap nito ay makakuha ng mala Robin Padilla, mala Bong Revilla na dami ng boto mag-number 1 nitong 2025 midterm election. As a preparation for her, di ba? Pwedeng presidential candidacy o kaya naman for vice president, di ba? Kaya hindi naman mapapasubali na may pangarap pa ito sa politika. Malakas pa to, hindi pa naman to uugod-ugod si Amy. Kaya lang, ang nangyayari kasi, kapatid niya ang inaapakan niya. Kapatid niya, yung gobyerno natin, na pinaglaban ng mga loyalista, na mga pinaniwalaan ng mga hindi supporter ng mga Marcos. Di ba? Pinaniwalaan noong 2022, binigyan ng pagkakataon. Ang problema, ang taong ito, ang humahatak pa ibaba. At ngayon naman, pinagpipilitan talaga nila na dinukot si Digong, illegal yung ginawa kay Duterte, kahit na meron na tayong international humanitarian law, di ba? Maliwanag na, basic na nga lang ang paliwanag doon, di ba? Kunwari hindi pa rin maintindihan. At ngayon, ang kanyang tirada naman po rito, tragis na yan, eroplano naman daw. Kaya gustong malaman kung sino yung may-ari ng eroplano. Negosyante yun. Natural kung sino nga arkila doon. Di ba, papatulan nun, basak tama ang bayad. If the price is right, iga nga. Oh. Hindi pwedeng sabihin mo na, ay hindi, kasi ganito Duterte yung isasakay doon. Ayaw ng mga tao Di ba? Di sana, inabunuhan na lang po ni Amy yung sa aeroplano. Sinabi niya na, wag niyong isakay. Kung magkano yung singilin yung bayad dyan, ako na magbabayad, triplihin ko pa, mayaman ako. Di ba? Plastic lang din Unang-una, wala rin naman siya nung araw ng maghapon na inaresto si Duterte. Oh, bakit hindi siya nagpakita doon? Pareho lang sila ni Sara. At saka ng ibang mga anak ni Digong. Yung tatlo, hindi naman nagsipunta. Na madali lang naman magliparan papunta sa airport, di ba? Bakit hindi sila nagsipuntan? Hindi nagpakita. Oh, si Sara, anong oras lang nagpakita ron? Hapon na yata. Ay nako. Ngayon, ito naman po yung kanya. Ito pa matindi ha. Sino nga itong lalaki? Sa ano to somewhere in Mindanao ito. Si Khalid yan. Khalid Dimaporo, kung doon nagkakamali. Iyaan, itong mga Dimaporo, ito po ay talagang supporter na ng kanyang pamilya. Ang nagkakamali, lolo nito, si Ali Dimaporo, ng Lanao, ay talagang super fan ni Apu Lakay, senior. Ngayon, magkasama sila sa Liberal Party. Nung umalis si McCoy at nagnasyonalista, naiwan etong si Dimaporo doon. Tapos, official yan ng Liberal Party. Pero in-invite niya si McCoy na presidential candidate ng nasyonalista doon sa Lanao. Pinakilala niya sa mga tao ang susunod na Pangulo ng Pilipinas. Ganon. Ganon ang ginawa niyan. Ngayon, nung nag-labor yung asawa nito, tinulungan ni McCoy, siya yung nag-drive ng jeep. Jeep, owner type jeep, yung grenade niya, papunta ng hospital. Nung nakapanganak na, hindi pa siya maalis ng Mindanao, ng Lanao. Sabi, ang ginawa ng mag-asawa, pinangalanan yung bata na Ferdinand Marcos Dimaporo. So ganoon po kalalim ang relasyon ng mga Marcos. So siyempre, sino ba ang papanigan ng mga ito? Ito si Khalid Dimaporo. For so many times na nakikita ko yun sa Kongreso, kapag may mga press briefing sila pagkatanghali, talagang masabi natin na hindi po siya, kahit taga Mindanao siya, kontra siya sa ginagawa ng mga Duterte. Tapos merong isang babaeng pumunta sa kanila, nakakulay Duterte pa, nakaberde pa si Amy. 'Di ba? Ang kabastos, 'di ba? Sana man lang umayon Umayon man lang siya dahil ang pamilya ng Marcos nakapula lagi yan.
Pero bakit naman siya nagkulay ng ng berde sa kampanya, 'di ba? Oh, eto tingnan niyo. Sa investigasyon, Senate Committee on Foreign Relations, kaugnay ng pag-aresto kay former President Rodrigo Roa Duterte. Ito ang inihayag ni Senador Amy Marcos matapos ang 3 pagdinig ng Senado kung saan ilang testigo ang hindi umano pinahaharap sa komite. Paliwanag ng senadora, inilunsad niya ang naturang Senate hearing dahil marami ang hindi maintindihan kung bakit tinangay ang dating Pangulo papunta sa headquarters ng International Criminal Court o Maraming mga tao, ginagawa raw po niya kasi marami raw taong hindi maintindihan. Eh di paliwanag mo. Mas madali ang paliwanag. Ang dami ng mga legal luminaries, ang dami ng mga abogado na explain nila yan. 'Di ba? Precise and concise. Oh. Napakadali po nilang naipaliwanag. Bakit kinakailangan pang isang katutak na hearing na yan, na ungkatin na kung sino-sino kausapin, ipahiya, ipakulong, 'di ba? And after all, ultimo ang Korte Suprema, wala nang ginagawang aksyon dyan. Kasi moot and academic na yan. And besides, nagdesisyon na ang Korte Suprema dyan ng 15-0 noong 2021 time pa ni Digong. Yung mga taga-Supreme Court na yun, mga appointed pa niya yung karamihan doon. Oh. So, ibig ba sabihin, magaling si Amy kumpara sa mga taga-SC? Diba? O nagmamagaling, nagpapapansin para mapahiya ang ating pamahalaan. Pinipilit niyang baliktarin eh. Pinipilit niyang illegal, puro si ganun si Amy. 'Di ba? ICC. Gusto kong tapusin na naiinip na ako Kaya lang walang Tignan yung mukha ng dalawa. Nakasimangot sa kanya. Siguro kung ako yung nandyan, batukan ko na lang yan. Testigo, walang pinakaharap tungkol sa mga ICC. Ang balita, yung mga ICC, nandito na pala. Last year pa, yung mga investigador, abogado, kung sino-sino nagdatingan na, hindi ko maintindihan, nandito pa rin. Dagdag pa ng presidential sister. Sabi ni Dynamic Force, kaya nga pinatawag para maipaliwanag. Naipaliwanag na nga, pre. Napahiya na nga siya, in-explain na ni Boyeng Rimulya. Oh, pati yung taga-Supreme Court, yung dating justice, hindi na nga nakaimik eh. Kasi ang liwanag ng IHL. Diba? Ang liwanag doon. Ang nakalagay doon sa chapter 17 na tayo, ang nakalagay doon ay section 7 yan, tsaka yung chapter 17 eh. Ang sinasabi doon kasi, kapag merong Pilipino o dayuhan, na may ginawang ganitong bagay na pasok doon sa batas ng kinikilala ng pareho ng kaso na hawak ng o may jurisdiction ang ICC, no, na ginawa ng Pilipino o dayuhan laban sa isang Pilipino. Hindi po sinabing mga Pilipino laban sa isang Pilipino. Tapos iniimbestigahan ito o kinakasuhan na o nililitis na ng international body katulad ng ICC. Ang Pilipinas po ay nag-giveaway na. Hindi na raw po tayo nagkakandak ng sariling investigation. Nagbibigay daan na tayo sa kanila. Ngayon, pag meron pong pag-aresto at meron tayong treaty, kinakailangan pong dumaan tayo sa korte. That's under the Article 59 naman ng Rome Statute. Diba? Ang problema, mismong yung pamilya Duterte, mismong sina Digong, hindi po nila kinikilala ang jurisdiction ng ICC dito sa atin. Diba? Kaya hindi rin naman talaga hindi rin naman talagang pwedeng sabihin na dapat dinala siya roon sa competent authority, which is korte. Isa pang bagay, under ng Rome Statute, pag tinignan mo, sino ba si competent authority? Yun palang prosecution, ay bahagi rin ng competent authority. Diba? However, hindi po yan naman kasi applicable si Article 59. So doon sa international humanitarian law, ang sinasabi doon ay option. Ang nakalagay roon ay may surrender. At yun po yung ginawa natin dahil walang treaty, sinurrender si Duterte. Kaya nga wrong move si Digong
doon sa ginawa niyang pag-alis ng Pilipinas sa ICC. Doon siya na wrong move. 'Di ba? So napahiya na nga si Amy doon eh. Ano pang dahilan? Bakit niya 'to gagawin? Ako ang nakikita ko po dito dahil po ito sa setback na inabot ng kanilang unity team nila ni Amy, ni Sara at ni Camille. Dahil hindi naman pumatok sa tao eh. Hindi naman siya winelcome ng yung mga DDS nagkahati-hati. May mga nakitang comments sa ibang DDS, mabuti pang iboto ko na lang alyansa. O bakit? Kasi daw halatang halata na pinaglaloloko-loko lang sila ng mga Duterte. Niloloko lang sila ni Sara. Isipin mo, inendorso si Amy, nakapatid ni Bangag daw. Tapos inendorso pa si Camille. Di ba, nagkawatak-watak lang din. O, sa kampo rin naman ng alyansa. Di ba, marami ring nadismaya doon. So yung mga Duterte, ito lang yung nagpasira ng kandidatura ng mga inendorso nila. Ayun ako. So dito sa nangyari, siguro nakita ni Amy na mukhang patok siya, nararamdaman ng mga Duterte supporters na sincere siya. Kasi may mga comments ako nakitang ganun na nararamdaman ko ang sinseridad ni Amy kahit Marcos siya kay Tatay Digong. Kasi talagang ginagawa niyang lahat. Kaya si Hudang ipahamak niya yung kanyang kapatid. Ipahiya niya si BBM. Basta maiangat niya lang etong tawag dito, maiangat niya lang etong si Duterte. Kaya iboboto ko siya. May mga ganun eh. Kaso ngayon, after ng endorsement, isinusuka siya. Diba? Bakit? Lumilitaw kasi maliwanag, ginagawa ni Amy yan, bagamat tinanggi nila ni Sara, ginagawa niya yan para sa boto ninyo, Dynamic Force. Na mga DDS, inuuto kayo. Oh. Diba? Ay nako. Nice itong malaman. Kaya ngayon, balik hearing si Amy. Itong trip niya ngayon. Tungkol sa eroplano na ginamit sa pagpapadala kay Duterte sa The Hague, Netherlands. Di ba? Ano yung malaman pa yung may-ari ng eroplano kung sino yan? Marami nga nagsasabi si RSA. Isa yan sa mga mga subsidy ng kumpanya ni Ramon Ang. Di ba? Bakit kailangan mo pang kalkalin niya kung sino yan? Kahit na pumunta pa yung may-ari niya, sabihin I own that. Ako ang may-ari ng eroplano. O ano problema mo? Negosyo yan. No. 'Di ba? Ba't ako mamimili ng pasahero? Gobyerno ng Pilipinas ang kumontrata sa amin para magkaroon kami ng biyahe. O so what? 'Di ba? Mabuti nga hindi ginamit ni Duterte yung C-130. 'Di ba? Hindi military plane yung ginamit. Kung military plane 'yan, hindi yan makakaupo with all comfy. Hindi comfy ang pag-upo niyan doon, na naka-slouch lang ganyan. Bakit? Ang C-130 po, walang walang seatbelt yun. O nakaupo ka lang, parang yung upuan kong plastic dito. Nakaupo ka lang doon, tapos merong net sa likod, nakakapit ka doon. Pag gano'n ang eroplano, di ba? Pararamdaman mo talaga, aangat-angat ka rin, yung puwet mo sa upuan. O, nakakatakot. Ganun ang uupuan nila Duterte ron kung C-130 yung ginamit. Buti nga bagong-bago yung ginamit Ay nako. Sino ba yon? Epal talaga itong si Amy Mangusin. Mangusin naman ngayon. Ay nako. Ngunit maging ang mga kawanian niya ng Securities and Exchange Commission o SEC ay hindi rin pinapadalo sa pagdinig ng Senado. Wala naman nagsasabi ng to. Ito lang linawin ko lang rin sa inyo. Legal po yan. Yung executive privilege na yan. Sinang-ayunan niya ng Korte Suprema nung panahon pa ni Gloria Arroyo. Oh. So kung yan ay ginagamit ng gobyerno ngayon, yan po'y naaayon sa batas. Kasi maliwanag ang layunin ni Amy. Kasi kung talagang gustong questionin ni Amy yan, dapat maaga pa lang. Di ba? Maaga pa lang. Nagpunta na siya ng airport ng Villamor. Nagpunta na siya ron, kinausap niya na sila. O kaya naman doon sa Senado, nagpatawag na agad siya ng meeting. O nagpaset na siya ng hearing. O kaya naman kumuha na siya ng mga abogado. Question niya na right away. Doon sa Korte Suprema yung ginagawa.
'Di ba? Walang Amy Marcos na kumilos. Kaya nga yung mga loyalista, yung mga DDS, napapansin din yung kalaunan na after ng endorsement ni Sara, niloloko tayo nito eh. No? Minamangga lang tayo ni Mangga. Ginagamitin lang tayo nito eh para sa boto kasi sinusukayan ng mga loyalista. O tayo ngayon, ang gagamitin niya para manalo siya. Which is totoo naman eh. 'Di ba? O, ngayon, dahil magkaiba lang sila ng landas na tinahak po ni Camille. Si Camille bumalik sa alyansa. Matapos na hindi inendorso ni Digong, ipinagpalit dun sa dalawang lalaki, silang dalawa ni Amy. 'Di ba? Si Amy naman magpupumilit kasi si Camille, in fairness, wala naman itong sinabing ayoko sa inyo. Wala siyang sinabing ganon, 'di ba? Basta't nag-absent na lang 'yan. Na gano'n na lang, nag-awol kumbaga sa mga lakad nila. Oh. Etong si Amy, talagang dinenounce niya talaga from the very start pa lang. Ayaw niya sa alyansa. So, she has nowhere to go. Wala siyang pupuntahan kung hindi magsumiksik ng magsumiksik. Okay, ito from Attorney Maripas Ganeden in Japan. Paulit-ulit lang itong si Amy. Ang ginamit nga ay RA 9851 Section 17, which has two options, extradite or surrender. Diba? Kaso nga, diba, kung mag-extradite tayo, kailangan ng treaty. Diba? O, sabi nga rito, kung may treaty pa tayo sa ICC, the accused will be brought to the local judicial authority. At since nga po, wala na eh. Diba? Wala na tayong treaty sa ICC, so surrender ang second option. Hindi ba, attorney, nakalagay doon May? O doon sa section 17, ang nakalagay May. Ay nako. Thank you ha, thank you. So yung isang binabanggit ko na so section 17 yan, yung chapter 7, ang nakalagay naman doon yung jurisdiction, sino-sino. Yung mga saklaw nitong IHL. Oh. Dayuhan o Pilipino ang nakalagay doon. Anong requisite? Na may ginawang, yung pareho ng kaso ni Duterte, sa kanino? Pilipino. Oh. Alright. So, balik natin to si Amy. Oo, throughout ng daldal ni Amy dyan, nakasimangot yung mga yan. ng testigo. Kung may testigo, ituloy natin para matapos na. Nauna nang binuweltahan. Kung may testigo, ituloy natin para matapos na. Diba? So kasalanan na naman po ng ating presidente na hindi pinadadalo yung mga tauhan niya. Diba? Ginagamit lang kasi na Amy para sa political mileage lang niya eh. Diba? Para lang makuha yung boto ng mga DDS. Hindi pa nga siya, ito ng babaeng ito, napakasama ng ugali sa tingin ko lang. Bakit kanyo? Nakulong na yung tao, sila Kanilaw. Na kung tutusin, kahit sabihin nila Kanilaw na yes, alam ko na hindi siya dinala sa korte. Kahit sabihin naman nila Kanilaw yun, di ba? Wala naman bearing eh. Pero hindi po siya kontento sa pagkakakulong nito ng less than 48 hours. Ang senadora si Senate President Francis Chis Escudero dahil sa hindi nito pagpirma sa sapina ng komite para sa mga government officials. Habang nanindigan naman si Escudero at inayunan ng posisyon ng Executive Department na maaaring lumiba ng mga miyembro ng gabinete ng Pangulo sa pagdinig dahil sa executive privilege. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Alright, so thank you sa UNTV para sa video. Sama naman talaga ng ugali niyan, Sir JDB, feeling entitled. Ay, ganun pa. Totoo pala, tama pala, hinala ako. Hindi kasi 2014 pa lang, sabi ko nga sa inyo, that was the very first time that I met her personally. Nagpunta yan sa barangay namin, so she met the senior citizen, kakandidato, sinasabi niya kakandidato yung kanyang kapatid, si BBM, hindi pang alam kung mag-senador o mag-presidente or mag-vice president. Wala pa siyang ganon. That was 2014. Ngayon, sinasabi niya, sinasabi niya sa mga tao, sa mga senior, na nung panahon ng aking tatang, ang mga barangay officials,
tumagal ng 20 anyos kasi walang eleksyon. Sabi niya, ina-appoint na lang. Sabi niya, gusto nyo ba na wala na ding wala na ding eleksyon? Sabi niya, extend na lang kayo para tuloy-tuloy, Ganun na lang katulad ng tatang ko. Sabi niya. Ngayon, sagot po ng mga tao dun sa amin, pati yung mga senior, yung mga loyalista, sagot sa kanya, no, hindi po. Sabi, hindi po, gusto po namin yung may eleksyon. Sabi nila. Kakapanalo lang namin noon ng barangay election noon. 2013 kami nanalo noon alam ko naupo kami noon bandang December yata. Basta fourth quarter na nanalo kami noon. Tapos 2014 'yun. So, yun yung may picture ako nakasama si Aimee na kasi nagpicture-picture doon. Pagkatapos yung mabara ng mga tao, hindi niya nagustuhan yung sagot. Nako, nalukot yung mukha. Pag-ikot ko, nawala. Tapos mamalay-malayan ko, nandun na pala sa taas, kausap ng punong barangay namin na kakamatay lang nga ngayon. Nung December pa namatay dahil sa problema sa kidney. Sabi ko, ganun, ang sama ng ugali. Tapos yung mga loyalista ng mga kasama ko sa Lupon, dahil ako yung pinakabata ron sabi ko sa kanila, hindi ako pabor, kasi isa ako sa nag-no Sabi ko, hindi ako pabor na wala tayong eleksyon. Para saan pa demokratikong bansa tayo? Tapos hindi tayo mag-e-eleksyon. Sila din sabi nila, oo nga daw talaga may eleksyon. Sabi nila, ang tanda na pala ni Aimee, sabi nilang ganun. Mga mga Marcos loyalist yun. Sabi na, sigurado iboboto. Pero inassure naman nila, iboboto nila si BBM kahit anong posisyon ng takbuhan. Sabi nga nila, dapat magpresidente. Okay nga nun Kaya lang nung siningit niya yung eleksyon ng barangay, extend na lang. O kaya i-appoint na lang katulad ng tatay niya, wala nang eleksyon. Nako, kasi yung punong barangay dati namin, magmula ho ng maging punong barangay yun ang kauna-unahan na nanumpa na punong barangay sa presidente ng Pilipinas. In-appoint niya ni Apolacay, tapos nag-oath taking sa kanya, tapos tumagal ng 20 anyos. Nag-resign lang yun kasi tumakbo na pagkakonsihal ng lungsod. Kaya lang natalo. Tapos kumandidato uli. Nanalo. Ganun yung naging history, yung 20 years in power. Ay nako. Okay. Kaya sabi ko, wala, pangit na ugali nito. Mangga. Kaya hindi ako nagtaka nung sinabihan siya nung pinagsabihan siya ng mangga ni na paste, ng ibang mga, ganun mga kasi talaga yung ugali niya na nakita ko sa kanya. Right? Tsaka yung ganyang klaseng asal, Diyos ko, presidente kapatid mo, nananawagan ng mga vloggers, ang taong bayan, ang mga kapamilya nila, yung mga supporters ng pamilya nila na sumuporta na lang kayo. Panawagan doon sa mga bumabati ko sa ating Pangulo. Diba? Pagsuporta. Noong panahon ni Duterte, panawagan din natin, suporta na lang kayo. Total, wala naman kayong magagawa. Pagising ninyo, minura nyo si Duterte. Pagising nyo, Duterte pa rin ang presidente. Diba? Kung ano yung kalagayan nyo sa buhay, ganun pa rin. Kakalam pa rin yung sikmura ninyo. Wala namang mapapalatay sa paninira sa gobyerno. So, ganun din po tayo hanggang ngayon. Kaya lang kay Aimee iba Baliktad. Pag sinabi siguro pabagsakin si BBM, di ba? Baka mauna pa tong sumali. Ay nako. Correct. Importante po ang midterm election. Yung nalalabing 3 taon ni PBBM, kung gusto nating maging makabuluhan, pumili talaga tayo ng kandidatong, di ba? Nakakatulong hindi lang po sa Pangulo, pati po sa atin din. Tandaan nyo, remaining ng 3 taon pagtapos ni BBM, senador pa rin ang mga yan. 6 na taon po nating sisikmurain yung mga yan o i-enjoy natin, doon po tayo mamili. Diba? Yung masiyahan ka sa performance nila, sisikmurain mo lang din, katulad ng kay Robin Padilla. O magugulat ka, katulad sa performance ni Mark Villar at saka nito ni Lito Lapid na, senador pala sila. Di ba? Puro mga tahimik. Ay, nako. Alright, so iwan na natin si Aimee.